Good morning po sa ating lahat. It's nice to be back. Sunday na ulit. Namiss niyo po ba yung church last week? Oo, diba? Sabi nga na ni Maria, pag nag-opening siya, magre-recharge na naman tayo. Ayan. So, it's nice to be back. So, bago po tayo mag-start, tayo po yung bukod na namin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, that you brought us back here po sa aming bahay, sambahan, Panginoon. Lord, we appreciate the time na binigay niyo po sa amin, Panginoon. This morning, O God, I pray na sa bawat word po na nalabas sa aking bibig, transform it into a language, Panginoon, na naiintindihan ng bawat puso, Panginoon, na nangangailangan na ninyong salita, Lord. Lord, fill me with the Holy Spirit, Panginoon, para po siya magsalita. Ang mga salita po na lumabas sa aking bibig, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa bawat makikinig. Fill their hearts, O God, with your Holy Spirit. Guide us through this message, O God, na nawa po ay isang mensahe na babago sa pananaw namin, Panginoon. All this we pray, O God, in Jesus' name. Amen. Ayan. So, kanina, yung prayer for the offering, sabi ni Sister Eileen, ang sabi niya? In His time, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Ayan. Title po natin ay In His time. So, sa ating pong mensahe ngayong araw na to, pag-uusapan po natin yung mga seasons ng ating buhay. Kung bakit may mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin ninanais, pero hinahayaan ni Lord na nangyayari. Ayan. Kung bakit may lungkot, kung bakit may tagumpay, kung bakit may paghihintay, kung minsan, uncertainty, hindi natin alam kung anong nangyayari. Puro tayo bakit. So, yun po yung ating pag-uusapan. Actually po, nagkamukha pa ako dito, nakakatuwa kasi nakikinig ako ng preaching. Siguro mga 45 minutes yung preaching, pero ang nag-sink in lang sa akin ay God's plan is always good. Yun lang. So, ginawa ko, naghanap ako ng isa pang preaching na 1 hour and 15 minutes, ang nagsingkin lang sa akin ay, pero bakit tayo nasasaktan? Yun lang talaga, yung dalawang line lang from other pastors. So, nag-pray ako, sabi ko, Lord, ito ba yung mensahe na gusto mong ibigay ko sa Sunday? So, ginawa ko po, hinanap ko yung notebook ni daddy ko. May notebook kasi siya. Pag nag-preach siya, sinusulat niya yun sa notebook niya. Nasa akin po yung notebook niya. So, tinignan ko kung meron akma. Yun po kasi mga outline ng preaching niya is from 1995, 1998. Yung mga panahong napakahaba pa ng mga preaching. So, ginawa ko, dinahanan ko lang lahat. Tama pa ko siya. Dito talaga dinala ni Lord. Pero, sabi kanina dun sa kanta, God is good. Ilang beses na nabanggit yan. Pero sa bawat sandali po ba ng buhay natin, lagi natin sinasabi na God is good. O napapag-God is good lang tayo pag na-receive na natin yung sagot. All the time. All the time. Pastor, all the time. Tayo po ba, pag tayo nananalangin, habang hinihintay natin yung ating prayer, or bago tayo manalangin, o kung tayo ay nasa isang sitwasyon na talagang tayo ay lugmok, nasasabi ba natin na God is good? O nasasabi lang natin na God is good pag okay na? Yung totoo. Madalas po hindi. That's the reality. Nasasabi natin na God is good kapag sinagot niya na yung ating panalangin.
Kapag naramdaman na natin yung victory. Hindi ba? That happens. Yun po ang totoo. Pero titignan natin, why God is good all the time. Okay, may talon. Patalon na kayo. Okay, so sabi po dito, in their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Lahat po tayo ay may mga plano sa ating buhay. Lalo na po yung mga sobrang galing mag-organize ng kanilang day-to-day life. Ako po hindi ako organize. Mahilig akong magsulat ng mga kailangan kong gawin, pero salbag. Sinusulat ko yung mga kailangan kong gawin, yung mga kailangan kong tapusin, pero hindi po ako gumagawa ng outline ko for the day. Basta kailangan matapos ko sila. Hindi po ako organized. I don't plan the day like, gagawin ko to in an hour, the next day, the next hour, ito na dapat yung ginagawa ko. Hindi ko po kaya yun. Hindi talaga. It's very difficult for me. So sa ating pong mga buhay, lalo na yung mga pinalaki talaga na napaka-organized. Bata pa yung mga yan, may mga plan yan. Tapos focus na focus tayo doon sa ating mga plano sa buhay. Di ba? Yung mga daycare pa lang sila, pagka laki ko magiging doktor ako, yung mga ganun, gagawin talaga nila lahat para ma-achieve nila yun. Kahit ang daming mga bagay na pwede nilang gawin, kasabay nung pag-achieve ng kanilang mga pangarap, they take every plan seriously. May mga tao po ganyan. Hindi po natin sinasabing masama yun. Actually, buti pa sila kaya nilang gawin. Yung na-focus nila yung mga sarili nila. However, kapag po tayo ay may mga plano sa buhay, at ito ay hindi natupad, here comes the seasons of grief. Nakakaramdam tayo ng pagkabigo. Pero ito bang pagkabigong to, or itong mga season ng buhay natin, is part of what God is planning for us. O minsan sinisisi ba natin ang sarili natin dahil hindi tayo nag-stick dun sa mga kailangan natin gawin? Dun sa mga plano natin sa buhay, na gusto nating ma-achieve. So, malalaman po natin yan. Ang sabi dito, in their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their step. Tayo po ay nagpaplano ng ating buhay, pero si Lord pa rin ang magsasabi kung ano yung magiging ganito. No. Next. Pabalik yan. So sa Ecclesiastes 3 po, sinulat po ito ni Solomon for us to understand the seasons of life. So life comes in a season po where we are joyful, we are painful, and there are also seasons of life that are confusing. Katulad po ng sinabi ko sa kanina, may masaya, may malungkot, may masakit, at kung minsan ay hindi natin alam. Hindi natin alam kung bakit nangyayari. Meron pong mga pangyayari sa ating buhay na bigla na lang. At may iwanan tayo ng tanong na, bakit? Anong nangyari? Bakit nauwi sa ganito? We have to remember that God is working in every season. Yung pong mga nangyayari sa ating buhay, kahit po ito ay mga plano natin na nabigo, ito po ay paraan ng Diyos para siya ay kumilos sa ating buhay. Ito po ay parte ng bigger picture. Kumbaga, sa isang libro, sa isang story, chapter lang to. Di ba kaya kung nanonood tayo ng mga movies, di ba? Ang ganda ng mga movies na may twist. Pagdating sa dulo, mag-ama pala sila.
Yung mga ganon. Yung isang moment o bahagi ng movie, ng drama, ng storya na pinapanood mo ay katiting lamang doon sa buong kwento na nangyayari. Doon sa buong kwento na naisulat. Ganon din po tayo. Kung babalikan po natin yung ating buhay, bilang isang tao, bilang isang mananampalataya, dumating na po ba kayo doon sa punto na sinabi niyo sa buhay niyo, kaya pala. Pero nung mga panahon na nandoon ka, hindi mo naisip na isang araw uupo ka dyan. Ako po hindi ko naisip na tatayo ako dito. Pag pinabalikan ko yung buhay ko, the moments in my past, never ko pong naisip na tatayo ako sa harapan. Alam niyo po, sinabi ko nun kay Lord, sabi ko kay Lord, yung mga failures ng buhay ko, gusto kong maging testimony. Gusto kong i-share yan sa mga kapwa ko Kristiyano, lalo na sa mga kabataan. Because the lowest part of my life is in my youth. So, gusto kong i-share sa kanila yun. Tapos sabi ko, pero Lord, paano ko gagawin? Feeling ko wala akong time mag-church, ang busy ko, ang dami kong priorities, ang dami kong kailangang unahin, ang daming heartaches, ang daming problema. Saan ako magsisimula para maabot ko yung goal na yun? Alam niyo po, wala akong ginawa. Si Lord lang ang nagdala. One day, nandito na lang ako. One day, nakatayo ako dito. One day, nag-share ako. One day, nagpe-preach ako. Alam niyo po, hindi ko ine-expect that it will happen. Hindi ko po ine-expect na yung season ng buhay ko na yon of uncertainty, na puro ako questions why, yung buhay na sa sarili kong pangunawa ay okay na, may bigger plan para si Lord. At kapag yung plano ni Lord nagsimula na kumilos sa buhay ko, yung joy na dala ni Lord sa'yo is iba. Yung kaligayahan na na-experience mo noon, yung contentment na meron ka noon, yung feeling mo successful ka na, hindi po pala yun. Yung galak na dala ng Lord sa buhay is iba. Iba talaga. Wala ka nang hahanapin pa. And the next one po, no season is wasted. Lahat po ng ating failures sa buhay, lahat ng ating heartaches, lahat ng ating pagkakamali, lahat ng uncertainties, all of those will become your testimony. Lahat po yan ay paghuhulma ng Diyos para tayo ay maging kung sino na gusto niya, hindi na gusto natin. Kung sino na pinlano niya, hindi pinlano natin. At yung buhay mo nung nakaraan, kapag binitawan mo yan, will become someone's miracle. Someone's inspiration. Kaya po yung mga seasons ng ating buhay, hindi lang yan nangyari para tayo ay mahirapan, para tayo ay subukan, pero kasama yan sa isinulat sa aklat ng ating mga buhay. Huwag niyo pong baliwalain. So, again, nothing in this life is random. Hindi po yan nangyari dahil nangyari lang. Lahat po yan ay plano ng Diyos. So kung tayo po ay nasa season ng ating buhay na feeling natin ay napaka-low, napakasakit, hindi na natin alam kung kanino tayo tatakbo. Hindi na natin alam kung ilang luha pa yung ating iniiyak. Hindi na natin alam kung saan tayo kukuha ng sagot. All we have to do is to be steadfast. Kasi plano ni Lord sa buhay natin ito. Hindi yan nangyari randomly. Again, every season in our life has its own purpose. At matatapos yan.
Hindi ko sasabihin, matatapos yan, magtiwala ka lang. Hindi. Matatapos yan, manampalataya ka. Hindi tiwala. You need to have the faith for you to trust. Kailangan natin ng pananampalataya para maibigay natin yung tiwala. Ano? So, let's study this Ecclesiastes 3. So, ito po ay hindi buong Ecclesiastes 3, pero ito po yung main points in every season of life. So, ang sabi ni Solomon, there is a time to be born and a time to die. Ito po yung ends of life. From start to finish. The Alpha and Omega. Ano po ang sinisignify nito? It's not maaaring yung ating physical life, our physical body, we were born and then we died. Lahat po tayo ay patungo doon. Pero sinisignify din po nito na lahat ay may simula at may huli. Yung ating season sa buhay ay may panahon ng pagsimula, yung ating mga pagsubok ay nagsistart. At meron ding panahon na matatapos talaga sila. Sa ating pong buhay, bilang mga tao, as human beings, ilang problema na ba yung ating pinagdaanan? Ilang heartaches na ba yung ating nalampasan? Alam po natin na at the moment that we are crying, parang wala na, hanggang dun na lang. Ang sakit-sakit, bakit kaya? Yung problema mo, hindi mo na alam kung paano masusolusyonan. Pero kapag natapos na yan, years went by, balikan mo yun, nararamdaman mo pa ba yung pain? Gusto mo bang umiyak ng mga mata mo? Siguro, minsan. Pero hindi na siya ganun. Why? Because God ended that season in your life. Hindi natin sasabihin dun sa mga tao na nasasaktan, na mga problema, na mag-move on kasi Lord na ang bahala. That's human emotions. Hindi po natin yan mapipigilan. God gave us a human heart. That is why there is a time to weep and a time to laugh. Binigyan tayo ng human heart ni Lord. A heart that is soft, full of emotions, pero hindi sinasabi ni Lord na mag-stay ka lang doon sa masakit. Tatapusin niya yan para sa'yo. Sa ngayon, kung meron tayong mga problema, kung walang solusyon yung ating mga problema, halimbawa kayo may kapamilya, may kapatid, may kaibigan, may kamag-anak na namomroblema. Kung hindi mo hawak yung solusyon sa problema, huwag mo silang sabihan mag-move on. Hindi mo naman nararamdaman yung nararamdaman nila. You can tell them it's okay if it's not okay. Kasi hindi naman ikaw magbibigay ng solusyon. Hindi ikaw ang magte-take away ng pain. God will do it in His own season in your lives. Ang bawat season ng buhay natatapos. Ang bawat kasakitan ay natatapos. Pero bakit nga ba? Dahil ang sabi ni Solomon, there's a time to plant and a time to off. In this season of heartaches, in seasons of pain, in seasons of uncertainty, God is planting a seed in your heart. And when the time comes, i-uproot niya yun. Itong pagsibol ng mga buto, yung mga pinhi sa lupa, hindi natin sila nakikita. Alam natin tuyong buto lang sila. Pero God is doing something. Alam natin kung anong mangyayari dun sa buto. Tutubo yan, magkakasulit, sabi nga nila, hindi ba? Kasi that is part of God's plan. Na kahit hindi natin nakikita, alam natin na may ginagawa ang Diyos. Ganon din po siya sa buhay natin. Minsan, akala natin, it's the end. It's too painful. I feel like I'm lost.
Pero at the back of that, sa ilalim ng lupa, gumagawa, kumikilos ang mga kamay ng Diyos. Siya mismo, pinapatubo niya yung maliliit na dahon, yung maliliit na ugat, para kapag dating ng panahon, pagdating ng uprooting, bubunutin kanya ng may bunga. Galing doon sa pagtubo mo. Katulad din po ng clay. Pag nakita natin yan, para lang yan puti, madumi. Pero kapag yan dumaan dun sa proseso na dinisenyo ng pattern, ilalagay niya pa yan sa horno na sobrang init para lang maluto yung palayok, yung paso, yung baso, at kung ano-ano pa, tapayan. Hindi ba? Pag natapos yung mga yan, ang gaganda nila. Ganon din po tayo. We are being molded in the potter's hand. There is also another one. Solomon says, a time of war, a time for war, and a time for peace. So, sa ngayon po, if we take this one literally, ngayon, naglalaban-laban yung mga bansa. Actually, konti lang sila, pero apektado tayong lahat. Alam niyo po kahapon, ma-share ko lang yun. Galing kami dito sa church. Nung pauwi po kami ni Jan, di ba yung traffic light dito laging puno? Yung stoplight dyan, kahit naka-go, mabibitin ka ba sa sobrang dami ng sasakyan? Alam niyo po kahapon, naka-go, walang dumadaan. Kasi walang sasakyan sa sobrang taas ng gasolina. Lahat po tayo is affected by the war. Lahat tayo. Pero kung iisipin po natin, hindi po ito yung unang pagkakataon na ang mundo ay nagkaroon ng gera. Tayo po, nabuhay na tayo doon sa after war. May mga tao na nabuhay doon sa during the war, pre-war. Ngayon po, naapektuhan tayo ng gera ng ibang bansa. Pero we all know that peace will come. Hindi natin alam how long it will last. Pero peace will come. Pero sa buhay po natin mga Kristiyano, i-relate po natin ito sa buhay ng nating mga Kristiyano. Lahat po tayo ay dumadaan sa spiritual warfare. We are all being tested. Kung minsan po tayo ay hinahayaan ni Lord na subukan ng mga kaaway. Ng kaaway. Huwag natin silang gawin marami. Ng kaaway. Isa lang. Huwag natin gawin marami. Okay. Hinahayaan ni Lord na tayo ay subukan ng kaaway. To be tempted. That is when the war begins. Dahil bilang mananampalataya, alam natin ang tama. Hindi po tayo magkakaroon ng kabigatan sa ating mga puso kung hindi natin alam ang tama. Yun po ang pinagkaiba natin sa ibang tao. We have the conscience because it comes from the Lord. Alam natin if what we are doing is already wrong. Kaya po nagsastart ang spiritual warfare sa bawat mananampalataya. Hindi po natin alam kung hanggang kailan tayo magiging matatag. Pero we have to. Alam niyo kung bakit? Dahil pag bumigay ka, ikaw ang talo. Alam niyo po, the tests given are meant to be won. Katulad po ng mga exam sa school, those are meant to be passed. Hindi po yan para ipatalo mo o ibagsak mo. The goal is for you to be victorious. Pero you don't do it alone. Hindi po agad, sinabi niyo kasi may season yung buhay na tetest ako ngayon, pero plano ni Lord, magiging victorious ako, bahala na. No! Alam natin that God lives in that season. Nandiyan si Lord sa yugto ng buhay natin na mahirap. Pero wag naman natin siyang hayaan maging mag-isa.
kumilos ka din. Tulungan mo yung sarili mo. If you are battling anxiety, depression, hindi ka naman magiging okay kung hahayaan mong magkaroon ka ng spiritual warfare sa utak mo. Kailangan mong paglabanan yan. Through words, through prayers. Fellowship with your fellow Christians. Alam niyo po, sa amin pong mga nagtatrabaho, mga nag-aaral, sa atin pong lahat, marami tayong mga kaibigan outside church. Alam niyo pag nagbibiroan yung mga kaibigan niyo. Very naughty, puno ng kalokohan, nakakatawa. Pero na-experience niyo na po bang magbiroan yung mga Kristiyano? Na-experience niyo na po ba yun? Mas nakakatawa. Sa totoo lang, mas nakakatawang magbiruan yung mga Kristiyano. Bakit? Because yung mga biro po, yung mga jokes are very clean. Minsan nare-relate pa nila sa Bible yan. Meron pong isang pastor, ang sabi niya, tinanong niya yung congregation niya kung kilala niya si Habakkuk. Tapos yung mga tao, sabi nila hindi. Sabi niya siya yung prophet na mahabang magluto. Di nyo na-gets. Si Louie. Sabi mo natawa kay Louie. Nagawa ko sa tsura ni Louie. Kasi nga Habakkuk yung pangalan niya. Habakkuk. Joke siya, no? Tapos nag-sorry siya, sabi niya, ay, naku, makikita ko pala siya sa langit. Hindi ko na uulitin. Sabi niya. Nakita niyo yun? Alam niya, makikita niya si Prophet Habakkuk pagdating niya sa heaven. Para sa atin, sa season ng ating buhay na ito, sila are just Bible characters. They are just Bible heroes na nabasa natin at binabasa natin yung kanilang mga sinulat. Pero in reality, bilang mananampalataya, when we meet God face to face, pag tayo po ay nasa langit na, kasama natin maghahapunan, kakain, makikipagtawanan, yung mga prophet na minsan lang natin pinag-aaralan. Can you imagine how privileged na sa yugto ng buhay mo, may experience mo yun? So habang tayo ay nagpe-praise and worship pagdating sa halangin, na-imagine nyo ba na si David yung tumutugtog? Hindi ba napakasarap nun? Hindi ba? Tapos makikita mo si Moses katabi mo pumapalak. Sabi nga ni Pastor Dan. Hindi ba? Yung pong mga yugto ng buhay natin na yan, nag-focus lang tayo dun sa ating seasons of grief, sa ating seasons of heartache, problems, temptation, trials. But we cannot see the biggest picture, the bigger picture na hinahanda ni Lord sa buhay natin. Tayo po ay nafo-focus doon sa nawalan tayo ng negosyo, nawalan tayo ng trabaho. Naisip mo ba na pagdating mo sa langit, ginto yung bahay mo? Hindi. Kasi as human beings, we are very focused in our seasons of grieving. Because we have the human heart. Yung pong mga bagay na feeling natin ay nawala natin sa mundo, na-realize mo ba na nandoon sa langit lahat yan? Hindi ba? Maraming mga pagkakataon sa ating buhay that we are just focused with what we think is important. Sa isang season ng ating buhay na sa totoo lang ay napakaikli lamang. Why? Because the biggest season, the longest season of our life is eternity. Yung pagkatapos ng lahat, pag nandoon na tayo. So, moving on po. Okay. Every season has a purpose. Inuulit lamang po. And it is chosen by God. This is planned by God. Next,
Not all seasons are comfortable or painless. There's a season to grieve, there's a season to feel pain, and there's a season to be happy, to rejoice, and to be victorious. But all are deeply meaningful in God's story. Every season in our life is nothing but a testimony of God's love. So, stop resisting your season. Let it happen. Let the pain flow. Let the joy flow. Let the uncertainties be answered. And ask yourself questions. Gusto ko pong dalhin nyo to sa inyong pag-uwi mamaya. Pag nilay-nilayan natin. God, what are you teaching me in this season? Or palitan nyo siya. Lord, anong purpose mo? Bakit nararanasan ko to? Ano ang plano mo sa buhay ko? Sabi nga ni Sister Ayay, 12 years na yung lumipas, hindi pa niya nakuha yung sagot. Pero alam niya, darating yung kasagutan dun sa tanong niya sa buhay niya. Tanongin niyo yung sarili niyo, God, what are you teaching me in this season? Tinanong ko po yung sarili ko nito, Tinanong ko si Lord, anong plano mo sa buhay ko? Kasi walang nangyaro sa plano sa buhay ko. Wala pong natupad sa mga plano ko sa buhay ko. Alam niyo po nung high school kami, sa first year high school, pagagawin kami ng life and career plan. Isusulat mo doon, from the day you were born, hanggang kung sa kailan mo tingin ka mamamatay. Napakarami ko pong plano, pero walang tumugma kahit isa. Wala. Wala talaga. Si Lord lang. Okay. So sabi sa Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in human heart. And yet no one can fathom what God has done from beginning to the end. Sino po dito yung fully na naibigay niyo na lahat ng plano niyo sa buhay? To follow His will. Not just by saying Amen pag tayo'y nananalangin. Kapag may nagsalita, tapos okay yung sinabi niya, we say Amen. Kapag may nagpe-pray, we say Yes, Lord. Nabanggit ko po ito last preaching. Praying for God's will is not letting God happen. Not letting things happen according to God's plan. It's actually surrender. Sinusurrender mo yung iyong sarili para hayaan mo ang Diyos na kumilos sa buhay mo. Hindi hinahayaan mo lang siya. Alam niyo, para po yung daan. Kapag po nagmamaneho tayo, tapos nakita niyo na sa signal yung kaharap niyo, pagbibigyan niyo siya. That is letting happen. Tapos susunod ka na, di ba? Pero pag ambulansya po yung dumaan, igigilid mo talaga yung sarili mo. Kahit magtuloy-tuloy yung mga sasakyan, hahayaan niyo sila. You give your time para doon sa mas mahalaga. It's not just letting go. Kapag po tayo ay nananalangin ng Lord, let your will be done, that means you surrender everything to the Lord. Kahit konti, wala ka ng pakikialaman. Amen. Hahayaan mo siyang kumilos sa buhay mo. Amen. Mawalan ka man ng trabaho, hindi ka mangangamba. Kasi alam mo, ang Diyos ang naglagay sa iyo sa lugar na yan. Siya din ang mag-aalis sa iyo. At sasamahan ka niya sa punto ng buhay mo kung saan kinuha ang lahat sa iyo. That is surrender. Hindi yung nawalan ka ng trabaho, mananalangin ka ngayon, sasabihin mo sa sarili mo pagkatapos mo manalangin. Alam ko naman, ibibigay ni Lord.
Tapos maya-maya, hindi ka na mapakali. Hindi mo fully surrender. Surrender comes with waiting, going through the seasons of our lives that is painful, yung journey doon sa road na matinik. Kung sinabi ng Diyos sa'yo na dito ka dumaan, kailangan mong masaktan. Magtiwala ka. Ang sabi niya sa'yo, parang kumari si Spider-Man. Dumaan ka dito, maraming gagamba. Kinagat siya ng gagamba. At superhero siya. Hindi kasi natin alam kung ano yung mga plano ni Lord sa ating buhay. Pero pag sinabi niyang gawin mo lang. Just like Abraham, he had a long season of waiting para matanggap niya si Isaac. Nagtiwala siya dun sa long season of waiting. He's very desperate. Pero nung nandyan na si Isaac, ang sinabi sa kanya ni Lord, i-alay mo. Nagtiwala siya, ginawa niya pala. Nung tinanong siya ni Isaac, nasaan yung i-aalay, ang sabi lang ni Abraham, God Himself will give it. So ganun din po tayo, as we walk through the seasons of our life, akaran lang natin. Kahit masakit, kahit mabigat, kahit matinig, kahit mainit, malamig, mag-isa, madilim, kasi the Lord is with us. Siya din yung nasa dulo. Siya yung nasa simula. Siya lahat. So let's move on po. So how do we get joy? Ayan. This joy is one of the gifts of the Holy Spirit. Fruits of the Holy Spirit. Isa to sa mga bunga ng Holy Spirit. So, joy is contentment. Paano po natin masasabi na tayo ay contented? Just like Solomon po. Solomon is very wise. Matalino siya. Mayaman siya. Marami siyang asawa. Marami siyang kaibigan. Powerful siya. Pero umabot siya sa punto ng kanyang buhay na siya ay naging malungkot. Dahil wala doon yung kanyang hinahanap. So, biblical joy is not happiness. Happiness depends on circumstances. Sa mga pangyayari po sa ating mga buhay, promotion, pag binigyan ka ng kotse, syempre masaya ka, di ba? Nagkaroon ka ng sasakyan ng libre, nanalo ka sa raffle. Ayan, pag tayo nag-raffle, masaya tayo pag tayo nakakatanggap. Pag tayo ay nabibigyan ng regalo sa mga inaanak, pag tayo binibigyan ng ating ninong, Neteria, wala yan. Hindi na napanin nila. Hindi na, yung gano'n. That brings happiness. Pero is that joy? Biblical joy po is a settled confidence in God's goodness. When you can say God is good all the time. Whatever the time is, whatever the season is, whatever the circumstance is, at nasabi mo sa buhay mong mabait talaga ang Diyos. Amen. I can say that you have gained that fruit of the Holy Spirit na tinatawag natin na joy. Kapag nasabi mo in the midst of heartache na God is good, ibig sabihin yan, meron kang kagalakan sa puso mo na nag-uumapaw. At alam niyo po, joy results to peace. Yun po ang kagandahan. Alam niyo po, one time, ma-share ko na. Galing po kami sa outreach. Ayan. Kila Ate Loni. Tapos nag-uusap kami ng Sister Res about, yung mga fruits of the Holy Spirit. Sabi niya sa akin,
ano daw yung fruit na feeling ko natanggap ko na. Sabi ko yung joy. Sabi ko nga kung minsan feeling ko may mali na sa pag-iisip ko. Kasi bakit lagi akong masaya? Yung alam niyo po yung kagalakan na hindi nauubos. Oo, nasasaktan ako. Oo, naiinis ako. Oo, nagagalit ako. Pero hindi nun nabubura yung galak. Alam niyo po yung lagi kang masaya, lagi kang joyful. Lagi kang joyful sa lahat ng pagkakataon ng buhay mo. At ang sinabi niya sa akin, ako yung peace. Yun ang sabi niya sa akin. Na kahit anong sitwasyon sa buhay niya, hindi siya nag-worry. Nag-uusap kami nila, nag-share kami, naglalakad kami nila. Ayan. So, next po is simple gifts. Ito pong mga simple gifts, katulad ng nabanggit kanina. They give happiness. Pero beyond those simple gifts is yung galak na nakatanggap ka. It is not the simple gifts that make you happy. Di ba nga sabi nila, it's the thought that counts. Aminin niyo po, may mga nagbibigay sa atin ng regalo na minsan hindi natin na-appreciate. Dahil hindi mo gusto yung nagbigay. May mga ganong pagkakataon. Lalo na po sa mga babae, pag nililigawan kayo, pag hindi niyo gusto yung naliligaw sa inyo, binabalik niyo yung regalo. Hindi ba? Kasi, Ariana, tumatango siya. Doon, tumatango siya mo. Di ba? May mga ganong pagkakataon. Kasi po, it's not really the simple gift. It's the one who gives that simple gift. Doon natin nakukuha yung joy. When we feel na importante tayo doon sa tao na nagbigay at gusto natin yung tao nagbigay, doon tayo nagiging masaya. So, bakit po simple gifts? Palagaan natin itong mga to. We show appreciation. Kasi po, the more that we feel appreciated, nagbibuild po yan ng tuwa. Huwag po ng kahambugan. Yung tuwa lang na appreciation. Hindi tumataas ang ating apog sa pagtanggap. Pero, yung ating tuwa, nabibuild yan eh. Minsan yung appreciation, nauuwi pa yan sa love. The more you appreciate the person, you feel attached. And you fall in love with the person. Not, erotically. Platonically, okay? And the next one is enjoy today. Instead of worrying what's gonna happen tomorrow, i-enjoy po natin kung ano yung meron today. Sabi ni Nate nung isang araw, bakit kaya ganun mama, nag-overthink ako? Lagi kong iniisip na yung mga tao, matidisappoint sila. Sabi ko na, hindi mo naman kailangan isipin yun. Huwag kang mag-overthink. Kasi kapag ka nag-overthink ka, imbes na na-enjoy mo yung moment mo ngayon, imbes na masaya ka ngayon, nasasaktan ka na para bukas. Wala pa man, punong-puno ka na ng pangamba. Yung peace ng puso natin, tsaka yung joy nawawala. Sabi nga sa Matthew, do not worry, for tomorrow will worry for itself. So, next po. Siyempre po, may linig. Okay. So sabi po sa Isaiah 55:9, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, si Isaiah po dito is nag-share ng sinasabi ni Lord. So what does this imply? God is sovereign. Siya po ay makapangyarihan. Nakokontrol niya ang lahat ng bagay sa mundo. Kung
minsan ang ating mga plano sa ating buhay, yung mga solusyon na naiisip natin sa ating mga problema, akala natin perfect na yan. Pero ang totoo, pag binigay ni Lord yung solusyon sa ating mga problema, yung kasagutan sa ating mga pain, nagugulat ka na lang. Kasi you receive it from something that you least expect it to be. Alam niyo po, may mga pagkakataon sa buhay na kunwari, may problema ka, let's say financially. Tapos nilapitan mo na lahat ng kaibigan, lahat ng kapatid mo, lahat ng kamag-anak mo, pero hindi mo nakuha yung solusyon. And then God will send someone na hindi mo ini-expect binigay niya yung solusyon sa'yo. Naalala niyo po ba yung testimony ni Nanay Luz one time? Yung 70,000. 70,000 nito naman. Yung bigla na lang dumating yung kasagutan na hindi niya ini-expect. Yung sobra na yung problema mo, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Sabi natin, hindi na ka mapahindatod, hindi na ka matutut. Pero yung solution will come from someone or from something that you least expected. Kasi pinrepare na ni Lord yung kasagutan para sa'yo. That's how powerful He is. His thoughts is greater than our thoughts, and His ways are higher than our ways. Diba? Napaka-amazing na Lord. Another one po. God's plan are always perfect. Babalik po ako dun sa tanong kanina. Ang sabi niya, God's plan is always good. Ang sabi ng isang pastor, pero bakit tayo nasasaktan? Kasi po, we make things happen in the wrong season. Hinahayaan nating mangyari yung mga bagay sa hindi tamang panahon. Kaya hindi sila umaangkop doon sa oras na kailangan nilang mangyari. We force things to happen. With the things po that we cannot control. Okay? In reality, losing a loved one. Bakit tayo nasasaktan sa mga ganitong season ng ating buhay? Because it happens at the time that we least expect it. Hindi natin pinaplano ang mga bagay natin. It's painful, yes. Hindi po natin pwedeng, katulad tayo, nasaktan tayo, di ba? We are still in pain. Ako po, I'm in with a heavy heart from what happened last week. Kami, we still talk about it. Hindi ako iyak. Pero, alam po natin na bilang mga Kristiyano, this pain, yes, it will not pass, baby. Hindi na yung mascara ko. Pero ito po ay gagamitin ng Diyos para tayong lahat ay mag-grow. Yun pong ating experience na naranasan. It is masakit. Mas ko nga rin kasi. Okay, masakit to, pero God will heal our hearts. Amen. Yung pong naging buhay ni Sister Rez will become a testimony. Yes. Hindi lang po sa amin, sa ating lahat. True. Kasi po, she all brought us here. Yun po kanyang season ng buhay na yun. Isa season na pinlano ng Diyos para po matouch tayong lahat doon sa season na kailangan natin siya. So, pahalagahan po natin yan. Ito pong pain na ating nararamdaman sa kanyang pagkawala.
is a season para po pahalagahan natin. Para maramdaman natin kung ano yung naging purpose ni Lord sa buhay niya, sa buhay natin. Kung bakit po natin naramdaman itong pain na to. So magmumura na po tayo para hindi po tayo umiyak. Kahit umiyak na po tayo. Ayan, so we have to trust God always. Na lahat ng plano niya sa buhay natin is good. Ayan. Amen. So here's the big idea. God controls timing. Yung pong mga pangyayari sa ating buhay ay hindi nangyayari randomly. Yung pong time ni Lord is always perfect. It is always right. It happens in the right time when you need it. Kadalasan po, hindi natin namamalayan na yung oras na yun ay tama. Kasi hindi pa natin nakikita yung purpose. Pero in His time, God will show the purpose. Why things happen. At kung bakit nangyari sila dun sa panahon na yun. And another one, God invites trust. Dito po sa panahon ng pain, uncertainty, problems, temptation, tests, spiritual warfare, all we need to do is trust God. Surrender. Surrender natin yan kay Lord. At kapag sinurrender natin yan, para tayong mga barko, itataas natin yung ating mga angkla, ibababa natin yung ating mga layag, at hahayaan natin si Lord ang umihip ng hangin. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin, pero nagtitiwala tayo na kung saan tayo mapupunta, ay yun ang plano niya. At mas maganda, higit sa mga plano natin sa buhay. So for our closing po, God made everything beautiful in its time. He has made everything beautiful in its time. Amen. Who would have thought, just an example po, no? Nag-aral po sa UST. So, alam niyo naman po yung oldest Catholic university is UST. Yung main building po ng UST, napakaganda. Kapag nakita niyo siya, inside and out. Pero pag pinabalikan po yung mga pictures, kasi naka-display yan sa museum, makikita mo nung Japanese era, yung main building ng UST lang ang nakatayo. Walang kahit ano. Tapos doon sa main field, doon sa soccer field ng UST, kung saan nila ginagawa yung mga fireworks pag Christmas, napakaganda. That once became a plantation. Nung panahon po ng mga Hapon, doon sila nagtatanim ng parang pagkain. Tapos yung park sa gitna, doon nila nililibing yung mga namamatay na soldiers. Ginagamit ko po siya na example kasi kung babalikan mo yung mga pictures, hindi mo iisipin na magiging ganun kaganda yung loob ng campus na yun. Na every Christmas, pagpaskuhan, ang ganda ng mga fireworks, masaya lahat, yung mga ilaw, ang gaganda, but who would have thought na ganun siya dati? Na ilang buhay yung nakalibing dun sa baba, ilang soldiers, Filipino, American soldiers yung nagsakripisyo. But God made everything beautiful in His time. Yung pong lugar na kung saan maraming namatay, ngayon po is producing doctors na maraming nahihil sa buong mundo. The university is now producing talents that will make you proud na Filipino ka. Who would have thought na it will turn into that? Tayo na lang po, pag nakikita natin yung ating mga anak,
who would have thought na lalaki silang successful? Sinong makakasabi na yung anak pala na iniluwal mo ay isang batang matalino? Siguro si mama ko, sabi niya, sino mag-iisip ng sasalita siya sa harap ngayon? Di ba? Because God makes everything beautiful in His time. Amen. The pain, the suffering will become beautiful in His time. Huwag po nating madaliin. If it is a painful journey, if it's a painful road, if it's a detour, hindi po ibig sabihin yan papunta ka sa Lions Den. Lakaran mo lang. God will always be with us. Magtiwala po tayo at maging matatag. Amen. The season is well done. Amen. In His time. Thank you po. Nagtanong po si Kaisel na ganito, when do we feel that God is good? You know why hirap sagutin ng all the time yun? Kasi when we think of the goodness of God, ang unang-unang pumapasok lang sa isipan natin, kumbaga, ay share ko kagabi ko sa ating Bible study. I think relatable naman kung i-share ko rin. When we think that God is good all the time, what we think is, yung unang-unang pumapasok sa isip natin, kumbaga, kapag pumunta tayo sa mga birthday parties, ito, share ko kagabi. Diba, una natin iisipin, masarap yung pagkain doon eh. Pupunta ako kasi may lechon eh. Di ba yun ang unang iisipin? Iisipin mo ba yung, kasi masarap yung dessert, saging, o kung ano mang maliliit na bagay. Pero tayo po, sa ating buhay, sad to say, we do not think of lechon eh. We think of the little things that make us happy, temporary,
Kaya nga ba, we cannot always say God is good all the time kasi kapag nakakaranas na ng bait sa buhay, nawawala ng trabaho, nawawala ng mahal sa buhay, then all of a sudden, hindi na God is good all the time, kundi God is good sometimes. Ito tinanong ko kagabi, what did we gain in receiving Christ? What did we gain nung na-born again tayo? What did we gain nung tinawag tayo ni Lord para maging kanyang mga anak? Not only servants, para kanyang maging anak. At through Sister Sharon, ang napakit kagabi, we gain hope, pag-asa, we gain forgiveness of our sins, we gain maraming bagay, joy, peace, we gain happiness, we gain heaven. But come to think of it, ano nga ba yung tunay na nag-gain natin? Of course, mahalagang bagay yung napintit na pagdito. Pero, ano yung unang-unang pinaka-importanting nag-gain natin when we receive the Lord as our Lord and King sa buhay natin? Christ Himself. Diba? Siya mismo. Siya po mismo. Ang sabi po sa John 14:3, nung nagpapaalam na si Jesus Cristo sa kanyang mga alagad at darapin na siya, ang sabi niya, and if I go and prepare a place for you, I will come back. Ito agad ang nasasabi niya sa kung nagpapaalam na siya, and I will come back and take you to be with me, and that so that you also may be where I am. Alam niyo, nung nilisanin na niya yung kanyang mga alagad, ang unang naiisip niya, sila, kayo, ako. Kung paano niya magkakasama tayo sa buhay na walang hanggan kasi God loves you and me so much. How about us? What is the source of your happiness? What is the source of your joy? Yung mga side dish ba? Kaya nga hindi mo masabing God is good all the time kasi maraming unanswered prayers eh. Kasi kinuha si Sister Les eh. Kaya hindi ko masabing God is good all the time. Kasi doon nakafocus yung joy mo. Kasi doon nakafocus yung tunay na halaga ng buhay. But when you think that the best gift that you have received in your life is Christ Himself, ano man ang mangyari sa buhay mo? No matter where life takes you, still you can say, God is good all the time. Sabi ko kay Sister Glenn na gabi, kung nanalo ka ng ticket, papuntang Europe, papuntang London, diba? Hindi masaya si Sister Glenn na, diba? Pero isang ticket mo. Not with her husband though. Alam mo sa kanya, will you still be happy in going to Europe? Sabi niya, hindi. Same is true. Now you are dreaming of heaven. Now you're dreaming of going to heaven kasi masaya dun eh. Kasi golden ang gate dun eh. Kasi maraming pagkain dun. No more stress, no more pain, no more sorrows. But without Christ in your heart, you will never feel the same. You will only be happy there kung nandun yung love mo. Kung hindi mo love si Christ, mananamlay ka lang doon. Maho-homesick ka lang doon. Hindi ka sasaya sa heaven if you do not have Christ in your heart. If Christ is not the priority sa buhay mo, even heaven will not give you joy. Even heaven will never give you happiness. Even heaven will never give you peace. Kasi wala ka doon kung nasaan yung love mo. Nagigess mo ba ito? Paradise will never be a paradise without your loved one. Kung pupunta ka sa paradise, wala yung love mo, hindi mo kasama pupunta doon.
You think you will be happy? Never. Never. So, ngayon pa lang po, isahan na natin, learn to put Christ the priority in life. Learn to love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. More than you love your wife, more than you love your husband, more than you love your gadgets, more than you love your house and lot, more than you love your bank accounts. Doon pa lamang kayo, doon pa lamang yung masasabi, God is good all the time. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede ko silent pray. Salamat po Diyos. Salamat sa napakagandang mensahe mo sa amin ngayong umaga ito. Salamat for reminding us that you do all things, that in your time, all things will be beautiful, Lord. Not in our time. Salamat for reminding us that your thoughts are higher than our thoughts. Your ways higher than our ways. Salamat for reminding us that you are the God who make all things beautiful in this time. Salamat at binigyan mo kami ng gusto na willing maghintay sa iyong oras, hindi sa aming oras. Salamat for reminding us, Lord, na ikaw lamang ang Diyos na pwedeng magpuno sa nagkulang sa buhay namin. Without you, hindi pera, hindi gadgets, hindi relationship sa mga tao, ang pagpupuno sa emptiness, meron kami. Hindi ikaw lamang ang kaya, ang pwedeng magpuno kung ano bang aming nararanasan ngayon. Ikaw lamang po, Diyos. Salamat po sa mensahe. Nawa, Panginoon, ito po ay tumimo sa aming puso. At paglabas namin ng bahay sa bahang ito ay aming bahay sa pabuhay. Maraming salamat po sa ating kapatiran na nagdito ngayon. Maging yung mga nakasubaybay po sa social media. God bless each and every one of us. Sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, ay pagpalay mo po ang bawat isa. Patuloy mo po kami pabaunan ng inyong pag-iingat at proteksyon sa anong pong dako kami pumaroon. And may you provide all our needs, Lord. And may you give us strength sa anumang sitwasyong aming pinagdadaanan. We need you, God. People need you, Lord. Salamat po sa buhay na kaloob mo. Salamat sa lahat-lahat. Thank you, Lord, that ikaw ang aming naging Diyos. Maraming salamat. Panginoon, to you all the glory and all the praise and all the thanks. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, and everyone will say, Amen. Oh,
Wala